Hi guys, this is Leo Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, share ko lang yung nangyari ngayong araw, no? So, alas 7 na ako nagising and then nagtrabaho ako. Tapos sila tulog pa. Tapos mga alas 11 na, lumabas yung amo kong babae. So binati ko siya, good morning. Tapos sabi niya, magluto daw ako ng kamote, steam ko, tsaka 3 itlog daw. Tapos pumasok siya uli sa kwarto. So ako, pagtingin ko sa itlog, 2 na lang natira, wala na. So, niluto ko yung 2, tapos sweet potato. Paglabas niya ngayon, sabi ko sa kanya, Ma'am, 2 na lang yung itlog na natira. Sabi niya, okay. Eh di nung naluto na, yung bata hindi pa lumabas. So, ngayon, yung amo kong lalaki lumabas na, nakadamit na siya na pang alis. So, luto na yung itlog. Para kasing nagmamadali kasi sila, so inayos ko na lahat. So luto na yung itlog. Sinabihan ko ngayon yung amo kong lalaki, Sir, may itlog dito. Sabi ko ganon. Nilagay ko sa sa maliit na mangkok. Tapos sabi ng lalaki, okay, salamat. Tapos maya binalatan niya. Nung magtapos niya ng balatan, tapos nakagatan niya na ng 1 o 2 kagat siguro. Tapos bigla siyang napaisip, gumanon siya. Tapos nilapag niya yung itlog, pumasok siya sa kwarto. Nandun yung amo kong babae, may sinabi siya, tapos biglang nag-away silang 2. Hindi ko alam kung anong gustong gawin ng amo kong babae. Baka siguro baunin yung itlog sa labas. Tapos sinabi ng amo kong lalaki, kinain niya na yung itlog. So, nag-away na silang 2, tapos nagsigawan na sila doon sa loob. Tapos lumabas yung amo kong lalaki, nagmura. Tapos nilapag niya yung itlog. Tapos, hindi niya na kinain. Lumabas ngayon yung amo kong babae, masungit na siya. Tapos, nakasimangot na siya. So, hindi ko maintindihan kung bakit. Tapos, biglang nakita ko siya na kinuha niya yung 1 itlog. Nilagyan ko ng Tupperware ha. Kasi nga, baka dadalhin niya sa labas. Pero, parang may kutob ako na nag-away sila sa loob. Tapos, yung amo kong babae, lalaki, hindi na kinain yung itlog. Tapos, nakita ko yung itlog, binasag niya. Tapos, alam niyo yung amo kong lalaki, nilagay niya sa tissue yung shell ng itlog. Tapos, yung amo kong babae, alam niyo ito yung mesa. Tapos, ito siya. Tapos, pinangtalsik-talsik niya isa-isa yung shell ng itlog sa mesa. Nagulat ako. Parang first time yun nangyari. Ang kalat, as in. Sobrang kalat. Nagulat ako. Ano nangyari? Bakit biglang nagtaas yung ko ba? Naalala ko na naman yung galit ko, lumalabas na naman. Yung parang, anong ginawa? Anong nangyari? Yung parang ganun. Tapos biglang sumimangot na ako. Nakaganyan na ako. Tapos, naghanap ako ng gagawin sa kusina kasi yung bata hindi pa lumalabas sa kwarto. Naghanap ako ng gagawin sa kusina. Tapos, ayun, maya-maya, pinuntahan ko yung bata. Tapos sabi ng bata, tatae daw siya muna. So, iniwanan ko. Nandun na lang ako sa kusina. Tapos, nung paglabas ng bata, binihisan ko siya ng damit. Yung babae, iba na yung mukha niya. Hindi ko maintindihan, itlog lang. Hindi ko alam kung bakit nangyari yun sa kanya. Tapos, biglang, simangot na siya. Tapos, nakaganyan na siya. Yan. Hinayaan ko lang. Hindi nga, dumaan ako sa harap niya. Kasi nung simula, nung nakita ko na pinagkalat niya yung ng itlog, shell ng itlog, napikon ako ba, na parang puta, pinaparamdam sa akin, nakatulong talaga ako, lilinisin ko yung kalat niya, parang ganun ba. Tapos, hindi ako nag-excuse, nasasagi ko siya, hindi ako nag-excuse, tapos simangot din ako, kasi, hindi ko alam kung anong problema, bakit bigla siyang nang ganun. Tapos, umalis sila, tapos alam ko kapag galit siya, kasi, hindi yan siya titingin, dati nagpapaalam yan, bye-bye, ganyan. Kanina nakaganyan lang siya, nakatingin sa elevator. Tapos, ang tinanong ko siya, sabi ko, sinong damit yung lalaban ko, kaninong damit? Tapos, sabi niya, sa bata daw. Pagka sabi niya sa bata, sinarado ko kaagad yung pinto. Hindi ako nagpaalam, hindi ako nagbabayo, hindi ako nagpaalam. Tapos, doon na lumabas yung galit ko, nung wala na siya sa harap ko. Sinipa ko yung niya, pagkakita ko ng niya, nasa harap ng CCTV, yung pares na niya, na chinilas niya. Sinipa ko yun ang sinipa. Napikon talaga ako. Tapos sinipa ko din yung cabinet doon sa may kusina. Basta talaga yung nilalabas ko yung galit ko. Tapos kasi parating na din yung regla ko, kaya may topak din ako. Tapos sabi ko,
we'll see then, sabi kong ganun. Talagang sinipa ko, tapos sabi ko, we'll see then, sabi kong ganun. Tapos yung mukha ko, buong araw, simangot. Tapos nagtrabaho, alam mo yung kahit, gutom ako, nagtrabaho ako kasi naggagalit talaga ako. Tapos, ang ginawa ko, yung mga damit ko, pinangsampay ko doon sa sampayan nila, yung pinanghanger ko. Tapos, para matuyo, talagang naghanap ako ng gulo. Tapos, naglinis ako, nagsaing ako ng pagkain ko, tapos defrost ako ng manok, tapos nagtrabaho ako. May mga alas 12 sila umalis eh. Alas 2 dumating. Hindi ako, dati kasi pag dumadating yan, naggigreet ako, hi ma'am, ganyan, lalabas talaga ako. Kanina, wala akong pakialam, walang reaction. Tapos nakita ko yung amo kong lalaki, hindi ako bumati, kahit alam ko na walang mali naman yung amo kong lalaki, pero hindi ako bumati, mainit ulo ko. Tapos yung bata, pinuntahan ako, hinanap niya kasi ako, tinatawag niya ako, tapos di ako sumasagot. Tapos hinanap niya ako, nandun ako sa CR. Sabi niya, Jen, amuyin mo yung libro ko, natapos ko na basahin, ganyan. Sabi ko, doon ka nga! Napikon ako, sabi ko, gumanon ako, tapos alam niya na pagkaganyan yung mukha ko, layas na siya, umalis siya. Tapos, wala. Tinapos ko yung trabaho ko. Tapos paglabas ko, ko yung amo kong lang babae, naghugas ng kamay dito sa CR kung saan ginagamit ko. Tapos nakita niya ako. Nakatingin akong ganyan sa kanya. Yung mukha ko, pa din talaga, galit. Ayan, tapos siya yung unang bumati. Tapos sabi ko, hello ma'am. Tapos yung mukha akong ganun. Tapos nagpapapansin siya. Kasi alam niya galit ako sa ginawa niya. Sino ba namang matutuwa? Alam mo, yung kinalat niya na eggshell, talagang ginanon ko yun sa mesa, sa sobrang galit ko. Nakita niya yun. Alam ko napanood niya, kaya pag uwi niya, kalma na siya Puta siya. Talagang nagigigil ako. Alam mo yung gago, yung hindi mo maintindihan kung bakit galit, wala ka namang ginawa. Para naman talaga sa kanila yung itlog kasi nga may kamote yung bata, hindi nga naubos ng bata yung kamote na kinakain niya. Ayan. Para sa kanila talaga, bakit siya galit? Hindi ko maintindihan yung hanas niya sa buhay. Ayan. Tapos, ayun, nagpapapansin siya, pero hindi ko siya pinapansin. Nagsasampay-sampay pa din ako dun sa CR. Hinahangir ko yung mga nalabahan ko na na damit nila, na winashing. Tapos punta siya sa kusina, tapos bukas ng rep. Kasi pagka ganyan dati, may utak na ako noon, pupunta talaga ako agad sa kusina kasi alam ko na magluluto, ganyan. Kanina hindi, nayaan ko mga 3 beses siya hanggang sa hindi na siya nakatiis kasi alas 2:30 na wala pa silang tanghalian. Tinawag niya na ako sa trabaho ko. Sabi niya, paluto sana kami. Sabi niya ganun. Medyo takot siya. Alam mo, kapag pinatulan mo pala sila, kakalma din pala yung mga yan, gago, hayop, nakakabwisit. Alam mo yung, wala kang ginagawa ang tino-tino. Natapos ko na yung trabaho ko. Tapos paglabas mo, gaganunin mo ako. Tapos, ayun, pagpunta niya sa kusina, sabi niya, ganito lutuin, ganyan. Tapos, ilang beses siya nagpasalamat. Kasi, alam niya kapag galit ako, hindi ako tumitingin sa mata. Kasi makikita niya kung gaano ako kagalit nakayuko lang ako, sige, ganyan. Tapos sabi niya, salamat dyan ha, salamat. Sabi niya, paulit-ulit. Tapos sabi ko, sige ma'am. Sabi ko, ganun. Tapos nagtrabaho na ako doon. Tapos, tinanong niya pa ako, pag alis niya, kung may ipapabili ako. Kahit gusto kong magpabili ng chicken wings kanina, yung galit ko, hindi ako nakisuyo. Sabi ko, wala akong ipabili pero wala na akong ulam, wala na akong chicken wings, guys. Binili ko na nga yung chicken wings kahapon na ilang piraso yun pera ko na yung binili ko kasi wala na akong ulam. Pero sa sobrang galit ko kanina, sabi ko wala akong ipapabili. Sabi ko ganun. Tapos pagbalik niya, nagpasalam. Alam mo yun, kalma-kalma siya. Pero ako guys, inabot pa ako ng alas 5 siguro bago tumigil yung topak ko. Siya, tumigil na yung topak niya Ako, hindi pa talaga. Tapos yun, natigil lang nung pinasok ako ng bata sa loob ng CR. Kinausap niya ako. Tapos hanggang sa tawa siya ng tawa. Tapos nakisali yung amo kong babae sa tawanan naming dalawa. Doon nawala yung ko. Tapos hanggang netong gabi, na siya, kalma na siya. Gago talaga. Alam mo yun? Kaya nga sabi ng salbahe din to Pero pag pinakitaan mo ng salbahe, magsusukatan talaga kami nito ng tapang pagka na talaga ako, magpasa na ako sa kanya ng ng notice. Kasi alam ko magiging abnormal to, pero abnormal din ako. Talagang, ay Diyos ko Lord, anuhin mo pa ako, konti pa. May subscriber ako dyan nagsabi na, umalis ka na dyan, sabi ganun, parang yun ata yung comment niya. Hindi ako pwedeng umalis kasi may ticket na ako lahat-lahat, yung mula dito pa Vietnam,
Vietnam, mula dito papunta ng Hanoi, Vietnam, tapos from Hanoi, Vietnam papunta ng Sapa, tapos Sapa pa Ninh tapos Ninh pa Da Nang, ayan, sasakay uli ako ng eroplano pa Da Nang, Vietnam, tapos from Vietnam papuntang Malaysia, pagdating ng Malaysia pupunta ng Singapore, Singapore to Manila, Manila to Bacolod. So guys, sabihin natin sobra 20 mil yung masasayang sa akin pag hindi ko sinakyan yan. Hindi lang siguro 20 mil, baka 30 siguro yung masasayang ko. Kasi ano yan eh, Holy Week, summer. So mahal yung ticket. Yung subscriber ko nga nag-check yung ticket ngayon is umaabot na ng 1,000 mahigit. So hindi ko kayang hindi ko kayang i-give up, kaya tinitiis ko. Tsaka ano ko na to eh, opportunity ko na to. Tinanong kasi ako ng boyfriend ko noon kung anong buwan ako gagala. Sabi ko March, final ko na yan. Pero ngayon parang gusto ko na talaga mag-give up. So tinitiis ko talaga, tinatyaga ko, ang putik, tinatyaga ko siya. So alam niyo yung calendar ko, chine-check ko yan ng chine-check para lang maano ko na, ay, okay, kaya pa, ganito pa. Kasi nakakawala na talaga ng gana, nakakapagod siya, ay, ang hirap maging katulong, visit na buhay ito. Ang sarap-sarap ng buhay ko sa Pinas, mararanasan ko na uli yun, babalik na uli ako sa dati kong ako. Tsaka kung maghihirap man ako doon, hindi naman sana, wag naman sana. Pero yung company ko kasi sa Manila, inaantay pa din ako pagbalik. Yun, hindi ako binibitawan nun. Talagang wala lang silang choice dati kasi umalis na talaga ako. Pero pagbalik ko, nandun pa din sila. Yung position ko, ganun pa din. Yun nga lang, back to zero ako. Dati regular ako. Ngayon, sisimula uli akong kumayod para maging regular. So, ayun lang. Na-share ko lang yung nangyari kanina. Putik talaga. Alam nyo, kapag yung amo nyo may saltik, labanan nyo din yung saltik, tignan mo, huhupa yung apoy niya. Hindi rin pala sila lalaban eh. Yung ang tapang-tapang nila, pero pag inangasan mo din pala, hindi rin pala. Parang napikon ako kasi kanina, yung ang linis-linis na, tapos na kasi ako maglinis, tapos bilang, as in, yung itlog guys, yung isa-isa niyang tinatapon sa gitna ng mesa, yung as in ang kalat, hindi mo nagulat, natulala ako nung nakita ko yun. First time, natulala ako, as in. Tapos parang doon na nagsimulang nag-iba yung mukha ko na, ay, ganito yung gusto mo, sige, bibigyan kita. Kahit yung amo kong lalaki, napansin din kanina na bastos ako eh. Pero, gago kasi yung ginawa ng asawa mo eh. Wala naman akong ginawa. Talagang kinain lang yung itlog. Ay, puta na itlog na yan. Visit, animal. As in, ay, Diyos ko, mapapamura ka na lang talaga. Buti yung bata ngayong araw, ang bait. Kasi kung salbahe, baka sa kanya ako napaupok talaga lahat ng mga hinanakit ko ngayong araw. Naghahanap lang talaga ako ng butas. Visit na buhay to. Nakakapagod siya guys. Lalo pag parating yung regla ko, tapos gaganyanin mo ko. Ay naku, lumalaban talaga ako. Lalo pag pagalit pa ako, nakakalimutan ko na talaga kung ano yung ano mo. Kung amo ka dyan o ano, pagka galit ako, kung ano yung nasa utak ko, sasabihin ko talaga. Kaya, ay Diyos ko, kanina, nagpipigil lang ako. Inaantay ko siya talagang pumatol kanina sa topak ko din. Nunahan niya ako eh. Pero hindi, naging mabait. Ayan, so na-share ko lang. Ay, gusto ko pang magdaldal talaga. Gusto ko talagang, inaantay ko yung araw na magsagutan talaga kami nito. Yung ano talaga, yung talagang sagutan talaga kung hanggang saan yung kaya niya. Visit. Bye. Love you all.